sasabay ang Terra Firma sa mga higanteng imports. Maglalaro na si Gio Chu. PBA trades expected na sisimulan ng aprubahan ni Kume Marshall. Sino-sino nga ba yung gagalaw sa trades? Kulang-kulang isang buwan bago magsimula ang Commissioner's Cup ay nagsimula na ngang magkaroon ng adjustment ang mga kupunan. Nauna na nga dyan ang Converge Fiberxers matapos nilang kuhanin si Calvin Abueva sa Titan Ultra. Pero mukhang tip of the iceberg pa nga lang yan mga chong, dahil paniguradong matinding adjustment ang gagawin ng mga PBA teams dahil mga higanteng imports nga ang paparating ngayong Commissioner's Cup. At ayon sa ilang mga sources gaya ni Snow Badwa ay expected nga raw na sunod-sunod nang lalabas yung mga trades ng mga kupunan. Hindi nga natin alam, baka yung mga trade papers ay nasa Commissioner's Office na kung saan inaantay na lang yung pirma at approval ni Kume Marshall. At ayon sa bali-balita, ang mga kupunan na matunog na gagalaw sa trade ay unang-una na nga dyan ay ang Magnolia Hotshots. Hindi pa nga rin tapos yung rebuilding process na ginagawa ni L.A. Tenorio para sa kanyang kupunan. At nakasuporta nga sa kanya ang San Miguel Corporation. Kaya naman, kung mayroong gustong player na makuha si L.A. Tenorio, ay madali niyang makukuha dahil siya yung priority ngayon ng SMC. Yung mga player nga na possible na gawing trade asset ng Magnolia Hotshots ay itong kanilang veteran bigman na si Ian Sanggalang. Ang hindi natin alam kung meron pang isasama kay Sanggalang, pero ayon sa mga reports, future ng Magnolia ang pinaghahandaan ni Tenorio. Kaya malamang sa malamang, veterano ang i-release o gagawin nilang trade asset. Bukod sa Magnolia Hotshots, ine-expect rin ng karamihan na gagalaw ang Barangay Ginebra. Although sinabi na ni Coach Tim na walang pagbabagong mangyayari sa kanyang kupunan maliban sa pagbabalik ni Brownlee at Isaac Go, ay nag-e-expect pa rin ang mga Barangay Ginebra fans na gagalaw ang kanilang paboritong kupunan. Dahil kung titingnan mo yung kanilang lineup, wala talaga silang legit big man. Yan nga yung kanilang problema nitong All-Filipino Conference. At mas lalala yung problema nilang yan ngayong mga higante, yung mga imports. Kaya naman, may posibilidad talaga na gagalaw sa trade ang Barangay Ginebra para masolusyonan man lang yung kanilang problema sa frontcourt position. Isa pa sa expected na gagalaw ay ang first runner-up last conference na TNT Tropang Giga. Frustrated ang TNT na kinapos sila sa finals. Kaya naman, magkakaroon ng konting-konting pagbabago lang sa kanilang lineup, kung saan bali-balita na desidido ang TNT management na palakasin ang kanilang kupunan at target nga nilang hugutin si Cedric Bearfield sa Blackwater Bossing. Talagang kita yung gigil ng TNT Tropang Giga dahil 2 beses na silang kinapos sa PBA Finals. Kaya naman, target nila si Cedric Bearfield at si Bol pa yung kanilang kukuhaning import. Bukod sa mga nabanggit na kupunan na yan, mayroon ng mga trade papers sa Commissioner's Office at inaantay na lang yung approval ni Kume Marshall. Samantala, sasabay ang Terra Firma sa mga higanteng imports. Maglalaro na si Gio Chu. Ang Commissioner's Cup nga mga chong ay ang magiging debut game netong first overall pick na si Gio Chu. Matatandaan na hindi ito nakapaglaro sa Terra Firma dahil meron pa itong kontrata noon sa MPBL at Abra Weavers. At ngayon, magandang balita para sa SMC ay Terra Firma dahil maglalaro na ang rookie bigman at matinding challenge agad yung kanyang kakaharapin dahil expected na mga higanteng imports ang kanyang makakaharap. Bukod kay Gio Chu ay first time ring makapaglalaro netong si Jason Brickman
sa Meralco Bolts. Ganun rin si Will Gozum ng Phoenix Fuel Masters. Pero balikan natin si Gio Chu. Once na maganda yung kanyang ipakita, paniguradong pag-aagawan ito ng SMC teams. At tingnan na lang natin kung ano yung mangyayari. Kaya mga chong, ano masasabi nyo? Ngayong maglalaro na si Gio Chu, sino rin sa tingin nyo ang gagalaw at aaprubahan ni Kume pagdating sa trade? I-comment mo lang dyan sa ibaba.